Tinatayang nasa 1.2 milyong pesong halaga ang pinsalang iniwan ng sunog na sumiklab sa sitio Crusher Lawaan 3 sa lungsod ng Talisay, Cebu, hapon ng Miyerkules, Enero 17. Ayon kay Fire Chief Inspector Alvin Torion, Fire Marshal ng Talisay Fire Station, natanggap nila ang alarma 1:01 ng hapon at pagkatapos ng 3 minuto, itinaas nila ito sa first alarm na kontrol ang apoy 1:35 at tuluyang naapula 1:45 ng hapon. Umabot ng 30 kabahay ang natupok at isa ang natalang sugatan. Napag-alaman na nagsimula ang apoy sa pamamahay na pagmamayari ng isang Alan Pasahe. Sinabi ni Pasahe sa panayam ng Brigada Cebu, nagsimula umano ang apoy sa kwarto ng kanyang anak na si Alon sa second floor. Aniya, nung unay, inakala pa niyang meron lamang nagsusunog ng basura sa kapitbahay. Ngunit hudyat na pala iyon ng sunog. Buti na lang umano at nakalabas ng bahay ang kanyang anak na nooy natutulog. Duda niya, nag-short circuit ang linya ng kuryente. Wala siyang naisalba kahit isa sapagkat maging ang mga materialis ng kanyang upholstery shop ay kasama sa nasunog, maging ang kanyang isang tricycle, isang multicab at 4 na motor ng kanyang mga anak. Ngunit ayon kay Fire Officer 2 Mardy Oxtero, investigador ng Talisay Fire, nasusuriin din nila ang ibang kwento ng mga taga roon na nagsimula umano ang apoy sa multicab ni Pasahe upang matukoy ang totoong pinagmula nito. Samantala, ayon sa kapitan ng barangay na si Frederick Marababol, nakahanda na ang mga modular tent sa kanilang gymnasium at makakatanggap ng 3-day food assistance ang mga biktima mula sa City Social Welfare and Development. Dagdag pa nito, asahan din umano na magbibigay ng tulong ang city government sa pangunguna ni Mayor Samsam Gulyas. Ang bahaging ito ay hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule, lalaking laging umaangat. In the heart of changing lives, ito si Michelle Craste ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.